malaman natin. At pati ho itong 2026 budget na tatalakayin, dapat din siguro malaman natin kung paano ho nila ito pag-uusapan dahil baka may maisingit na naman. Buena Manong Balita. Merong request ho ang LTFRB sa mga transport group na magpaliwanag tungkol po dun sa kanilang nire-request na fare hike na 1 peso nung una ho kasi ito po ay pansamantala lang, provisional, pero mukhang gustong i-permanente na ito dahil sa sunod-sunod. Ito may pagtaas na naman sa presyo ng produktong petrolyo this coming week around parang 50 basta less than 1 peso under no? Sa diesel. Si Camelan Shaboy Vargas, Pangulo po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, na sa ating linya, grupong AltoDAP. Sir Boy, kumusta ka na? Sir Boy Vargas, kumusta ka na? Ay, okay naman po, Sir Orly. At magandang umaga po sa inyo at sa yung taga-subaybay, taga-pakinig. Huwag kang magalala, hindi kita tatanungin tungkol sa flood control project. Kumusta yung yung request ng LTFRB na pinagpapaliwanag kayo sa inyong ayaw nyo na raw ng provisional Gusto nyo permanent na yung 1 peso fare hike Hindi po, Sir Orly, ganun pa rin po. Provisionary pa rin po yung inano po namin. Nakapile na po kami. Nagkaroon po kami ng hearing nung nakaraang sila Monday yata po yun. Nung nakaraan. Oo, Opo. tama po. Nakausap po namin ng LTFRB nga ho nung Martes at may mga nagpetition ho yata ng pagtutol para sa 1 peso fare hike. Tama ho ba yun, Kaboy? Hindi ko po alam yun dahil kasi nung pong andong kami, wala naman pong tumayo na baka po nag-file din sila ng sarili nila, nag-written sila po, no. Kami naman po ay kaya po provisionary increase yung hiniling namin dahil mahal po namin yung ating mga mananakay kahit po nahihirapan kami dahil sabi nga po namin, pag naging stable yung yung diesel natin ay ibababa po namin. Automatic na kami po yung pupunta sa LTFRB para po ibaba yun, Sir Orly. Pero ngayon po, parang niloloko lang tayo ng mga oil companies. Pag alam po nilang nag-file kami ng fare hike, ibababa po nila nakakarimpot. Alam mo, yung buwan totohanan yun. Nakaka-curious na isipin na binabantayan kayo ng world market. Kaya nga po, Sir biruan Orly. ngayon, meron nagbabantay sa mga transport group sa Pilipinas mula sa pandigdigang pamilihan. Dahil pag may plano kayo magtaas, nagro-rollback sila Sabi ko, ibang klase talaga. Ibang klase si Caboy Vargas, binabantayan ng world market, Caboy. At saka, ang isang masakit pa po nito, Sir Orly, makukuha po nila ng mababa. Meron po silang, mababa po nila makukuha. Pag nagtaas po, kagaya po niya, magtataas. Ang laki, tataas po nila kaagad yon. Meron po naman yung, meron po yung buffer stock na kung saan 30 days kailangan. Pag nakuha mo ng mababa mo rin ibenta. Pero hindi po ganun na nangyayari, Sir Orly. Parang nangyayari po yan, win for the profit ang gusto nila yung sobra silang tumubo. Kaya nga po kami, hindi na po kami naniniwala sa mga oil, sa sa DOE, tsaka sa oil company. Sana naman po, Sir Orly, kung sila po ay nagpapaliwanag na andali po nila magsabi na magtaas, world market, ganito. Pero dapat po ipaliwanag din nila sa amin or kaya doon po sa sa mamamayan, ipaliwanag po nila ng maayos. Hindi naman po sabihin lang nila may gera sa Russia, may gera sa ganito, tapos bigla na lang po tataas, Sir Orly, no? Yung po yung tsaka nakita niyo naman po, no? Kung gaano ibababa na naman nila, 40 centavos ay ibababa nila. Pero pag nagtaas sila, 150, Lugi. 2 pesos. Para na lang po tayo niloloko ng mga oil companies. At least yung prevailing price na kung paano mo binili, yun ang dapat mo ibenta. Tama po. Na-defeat yan ng oil deregulation law Kaya siguro dapat din na kahit pa paano sa panig natin Pilipino, tingnan din kung anong pwede natin gawin dyan sa oil deregulation law na yan. Ay siguro po kaming Magnificent 7 na Sir magkaroon Orly. ng stabilization fund type na pag medyo may pagtaas, hindi tayo nasasaktan pare-pareho dahil meron tayong buffer fund na pwedeng gamitin. Siguro pwedeng pag-usapan yan para hindi na humahantong dun sa tanggalin ng buwis, tanggalin. At least meron tayong pwedeng gawin kung walang oil deregulation law. Tama po kayo, Sir Orly. At siguro po, yung ating magagaling na mambabatas na gumawa ng oil control. deregulation law
ay sana po naman Mm. ay silipin po nila to kasi kagaya po niya nakapokus na lang tayo doon sa doon sa flood control na masyadong issue ngayon. Ikaw naman, Pero Kaboy, hindi po nila malaking pera yun. Hindi ka ba nalalakihan doon? Pero isang Hindi, tama po proyekto, kahit ako po nalalakihan pero dapat napapabayaan naman po yung pangkalahatan dahil kasi nga po kami nag-iisip din Sir Orly na kung saan ay alam naman namin pag tumaas parang domino effect po yan tataas. Pero hindi lang po natin nakikita Sir Orly kagaya po ng spare parts. Pag tumaas po ito kahit bumaba po ang diesel, hindi na po bumababa ito. Tubong lugaw na yung mga auto supply natin, Sir Orly. Yun din po yung dapat silipin Alright. Kaya nga po kami, talagang kahit papaano po, nagtitiis pa rin kami kahit na hirap na po kami. Dahil mahal po namin yung ating mananakay, iniisip po namin yung domino effect, Sir Orly. Kaya po kami, nag-aantay pa rin kung ibibigay or hindi ibibigay. Dahil kasi nag-usap po kami ni Chairman Guadis na magkatapos ang hearing, sabi niya hihingi pa siya ng basbas sa DOTR. Tama naman po. Dahil kung ibibigay po niya yan, baka po hindi naman sa baka po alam niyo na kung ano mangyari. Alright, Kaboy. Ako napapasalamat sa yung laging pagnagap sa aming tawag kahit napakaaga. Palibasa, kung matulog ka raw, Kaboy, 3 oras na lang. Kaya, thank you talaga. Maraming salamat sa laging pagsagot sa aming tawag. Thank you, Kaboy. Basta po kayo, Sir Orly, at mabuhay po kayo. Kabuhay din po kayo. Pangulo po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o AltoDAP, si Ginoong Melancio Boy Vargas ang inyo po napakinggan. 6:57. Hilingan, walang pinoprotektahan.